Mainit na balita. Ang Kongreso, kapag natapos na lahat ng gawaing hindi natapos, ay tapos na rin. At kinakailangan i-refile yan sa 20th sa susunod na Kongreso pagdating dito sa impeachment complaint ni VP Sara. Ang tanong, pwede bang questionin yan sa hukuman? Yang desisyon na ibalik sa Kamara de Representante. Now, opinion ngayon ni Justice Ascuna na bagamat unprecedented or hindi pa nangyayari itong desisyon ng impeachment court na ibinalik sa Kamara, hindi naman ito pinagbabawal. And therefore, tama rin naman yan. Ako'y naniniwala talaga na hindi po pwedeng ma-question yung decision na yan. Unang-una, dahil nakasaad nga sa ating saligang batas na sole judge ng impeachment complaint ang Senado. At pag sinabing sole, talagang hindi maghihimasok ang ating Korte Suprema. Bawi na ba kayo dun sa nakakahelo na hearing ng Senado bilang isang impeachment court? At syempre, kahapon nagbigay na tayo ng legal opinion na kung nanalo ba o natalo ba si VP Sara dun sa pag-hearing ngayon. At ang ating conclusion, win some, lose some. Win some kasi hindi pa rin nagtuloy yung impeachment. No? Lose some kasi hindi naman na-dismiss yung impeachment. At ang mangyayari dyan, ang kapalaran ng impeachment nakasalalay sa susunod na Kongreso at sa susunod na Korte Suprema. Unang-una, kasi nga sinasabi ng Senado, kinakailangan magbigay ng sertifikasyon ng mababang kapulungan na walang constitutional infirmity o walang paglabag sa saligang batas ang naganap noong inendurso at sinumite sa Senado ang pang-apat na impeachment complaint kung saan mahigit 80% ng mga kongresista ay lumagda doon sa impeachment complaint. Pangalawa, decision pa rin ng Kamara de Representante pagdating ng 20th Congress at hindi pa rin natin alam kung sino magiging speaker dyan kung nais nilang ituloy yung impeachment complaint. Pero at the same time, ang nakapagtataka, bagamat parang suspendido muna ang impeachment, ay pinasagot din ang VP Sara within 10 days doon sa impeachment complaint. Kung suspendido na muna ang impeachment, bakit kinakailangan pasagutin? So talagang medyo nakakahelo. Pero like everything else, talaga namang you win some, you lose some. At ngayon ay temporarily hindi kinakailangan problemahin ng VP ang kanyang impeachment. Pero pagdating ng pagbubukas ng Kongreso muli, matapos ang State of the Nation Address, sigurado na magkakaroon ng kasagutan kung talagang matutuloy o hindi ang impeachment. Now, yung 5 bumoto, 5 ba o 6 na bumoto laban dun sa pagpapabalik ng impeachment complaint sa Kamara ay nagsasabi na yan ay labag sa saligang batas kasi ang impeachment court daw, ang desisyon ay either guilty or not guilty. Well, mali po yun dahil wala naman pong sinasabi sa saligang batas na yun lang ang po pwede maging desisyon ng impeachment court. Ang malinaw, ang sabi ng saligang batas, tanging Senado lamang ang magiging sole judge sa lahat ng mga impeachment trials o impeachment complaints na kanyang dinggin. So ibig sabihin yan, pag nag-convert na into a impeachment court ang Senado, walang kahit sinong pwedeng maghimasok sa desisyon niya, kasama na dyan ng Korte Suprema. Alam ko po na mayroong tinatawag tayong certiorari powers ng ating Korte Suprema, pero malinaw po na bagamat ang mamamayan ay binibigyan ng citizen standing para idemanda ang gobyerno kapag mayroong paglabag sa saligang batas, very specific po yung sabi ng saligang batas na the Senate as an impeachment court shall be the sole judge of all impeachment complaints. So pag sinabing sole, wala na po talagang ibang pwedeng magdesisyon. Ulitin ko po yung pagkakataon sa Francisco na isa ako sa abogado na nagdulog niyang kasong yan sa Korte Suprema ay nagwagi dahil ang kinontra po namin ay yung gawain ng Kamara de Representante na isumite sa Senado ang pangalawang impeachment complaint na mayroong sapat na lagda ng mga kongresista sa loob ng 1 taon na sinabi namin na pinagbabawal ang salig ng batas at sinang-ayunan naman kami ng Korte Suprema. Kaya nandyan po yung Francisco. Now, sa Francisco, yun din ang sinasabi na ang Kongreso, kapag natapos na lahat ng gawaing hindi natapos, ay tapos na rin. At kinakailangan i-refile yan sa 20th, sa susunod na Kongreso, pagdating dito sa impeachment complaint ni VP Sara, pag na-convene na yung 20th Congress, pagdating po ng June 30 of this year. Ang tanong, pwede bang questionin yan sa hukuman?
yung desisyon na ibalik sa Kamara de Representante. Well, simulan natin ang ating diskurso dun sa opinion ni Justice Ascuna. Kung maalala nyo, si Justice Ascuna ay isang retired Supreme Court Justice. Siya yung nagbigay rin ng opinion na yung nangyari kay Tatay Digong ay mali. Bagamat valid yung warrant of arrest na inisyu ng ICC, yung pamamaraan kung saan pinadala si Tatay Digong na hindi siya hinarap sa lokal na hukuman ay labag mismo sa Rome Statute at therefore illegal. At po pwede talagang mademanda yung mga na-kidnap kay Tatay Digong for unlawful detention, no? O kidnapping na taong gobyerno ang gumawa. Now, opinion ngayon ni Justice Ascuna na bagamat unprecedented or hindi pa nangyayari itong desisyon ng impeachment court na ibinalik sa Kamara, hindi naman ito pinagbabawal and therefore, tama rin naman yan. Ako'y naniniwala talaga na hindi po pwedeng ma-question yung decision na yan. Unang-una, dahil nakasaad nga sa ating saligang batas na sole judge ng impeachment complaint ang Senado. At sinabing sole, talagang hindi maghihimasok ang ating Korte Suprema. Alam nyo, bagamat alam natin na ang Korte Suprema, ang trabaho niya ay taguyod yung pinakamataas na batas na sa ating bayan at yun yung saligang batas, talaga naman pong nag-iingat ang ating Supreme Court na baliwalain ang gawain ng mga tao na mayroong mandato dahil sila ay halal ng taong bayan. Ang pruweba dyan, no, ang daming nakabinbin ngayon sa Korte Suprema na kinu-question yung legalidad ng mga warrants of arrest na inisyu ng WAD Committee. Sa tingin ko, talagang labag sa saligang batas yung pag-i-issue niyan, lalong-lalo na dun sa SMNI na talagang nasupil ang karapatan ng malayang pamamahayag at dun sa mga vloggers na isa nga ako sa abogado dyan. Sa tingin ko talaga nalabag ang karapatan ng malayang pamamahayag. Pero ang Korte Suprema, dahil nag-iingat nga sila, dahil wala silang mga mandato galing sa taong bayan, rinirespeto nila yung mandato ng taong bayan na ibinigay sa ating mga mambabatas, lalong-lalo na sa pagpapatupad ng sariling rules nila. So bagamat marami tayong jurisprudence na nagsasabi na lahat ng akto ng gobyerno o kahit anong ahensya ng gobyerno na lumalabag sa karapatang pantao ay presumed unconstitutional, nag-iingat din sila hanggang ngayon walang desisyon kasi nga rinirespeto nila yung mandato na binigay ng taong bayan sa mga mababatas. Bagamat sinasabi natin na co-equal branch ang ating Korte Suprema sa ating Kongreso at sa Presidente, ang pagkakaiba kasi, Korte Suprema lang ang walang mandato. Kaya nga talagang they exercise judicial prudence. Ibig sabihin, nag-iingat sila na baliwalain ang akto ng mga tao na mayroong mandato galing mismo sa taong bayan. At isang pamamaraan para mapatupad itong pag-iingat na ito ay hindi pag-akto doon sa mga petisyon na kinu-question nga yung constitutionality ng gawain ng mga ating mambabatas na kinuhang mandato diretso sa taong bayan. So naniniwala ako na bukod pa doon sa specific provision ng ating saligang batas na nagsasabi na the Senate is the sole judge, mag-exercise din ng judicial prudence ang Korte Suprema. Hindi naman ibig sabihin na hindi maghihimasok ang Korte Suprema. For instance, yung mga contempt na pinataw ng Senado, no, ng Senate Blue Ribbon Committee, maraming beses na binaliwala ng Korte Suprema kasi malinaw naman na bagamat may kapangyarihan sila mag-investigasyon, kinakailangan yan ay sang-ayon din sa saligang batas. So in other words, mayroong paglabag sa saligang batas, lalong-lalo na sa mga Senate investigation o Congressional investigation, yung karapatan ng mga akusado o karapatan ng mga resource persons. No? Lalong-lalo na yung right against self-incrimination dahil kahit anong sabihin nila sa Senado o sa Kongreso na pinanumpaan ay pwedeng magamit sa kanila. No? So, ganun po yun. No? Unless malinaw na yung akto ng mga mambabatas ay lumalabag sa saligang batas, hindi maghihimasok, mag-iingat ang ating Supreme Court na baliwalain o deklarang labag sa saligang batas ang kanilang gawain. So yan po yung kauna-unahang dapat nating ikonsidera kung babalik na rin ba ng Kongreso ng Korte Suprema yung desisyon ng Senado na ibalik ang impeachment complaint sa mababang kapulungan, bukod pa dun sa express provision na sole judge nga po ang Senado sa lahat ng impeachment complaints. Now, so having said na malabo na mabaliwalayan, kinakailangan sumunod ang Kamara de Representante. Pwede bang isnabin niya ng Kamara de Representante? Pwede. Hindi naman sila mapipilit ng Senado. Kaya lang, pag hindi sila sumunod, hindi rin gagalaw ang Senado.
Now, ang tanong, pagdating ng 20th Congress, binding ba sa 20th Congress yung naging resolusyon ng 19th Congress ng Senado na kinakailangan ibalik sa Kamara, ikumpirma na walang paglabag sa saligang batas at gustuhin pa o ginugusto pa rin ng Kamara na ipagpatuloy yung impeachment hearing na yan. May issue din dyan. Pwede ba yung mga miyembro na ngayon ng 20th Congress sa Senado ay magdeklara na dahil ito nga ay nasampa ng 19th Congress, hindi na po pwedeng litisin ng 20th Congress. Well, ang aking kasagutan po dyan, anything is possible. Pero pag sila nagkamali at sila ay nagdesisyon bilang Senado, pwedeng mabaliktad ng Supreme Court. So, kinakailangan kung ano man yung kasagutan ng Senado sa mga issue na ito pagdating ng 20th Congress, mag-convene muna ang Senado bilang isang impeachment court. Kasi pag hindi sila nag-convene as an impeachment court at sila ay mga senador lamang, pwedeng mabaliktad yan. Kasi talaga yung tinatawag nating certiorari powers, yan ay kapangyarihan ng Korte Suprema na mabaliwala ang kahit anong gawain ng ahensya ng gobyerno kung ito nga ay labag or sobra-sobra sa kanilang jurisdiction in grave abuse of discretion, resulting to lack of or in excess of jurisdiction. Yun yung sinasabi sa Ingles. So ang sagot dyan, kinakailangan mag-convene muna as an impeachment court ang Senado. And once na-convene sila, tatanungin nila, meron bang ireresolba nila, binding ba sa atin bilang mga 20th Congress Senators yung naging resolusyon ng 19th Congress. Now, dalawang punto de vista po yan. No? Unang punto de vista, hindi na binding. Kasi iba na yung membership ng Senado. At nadyan na nga yung desisyon sa Francisco na sinasabi na lahat ng mga bagay-bagay na hindi na-desisyonan doon sa nakalipas na Kongreso ay kinakailangan ma-refile muli sa bagong Kongreso. At ako naman po, alam nyo naman, yan ang aking paniniwala. Hindi na yan po binding sa 20th Congress. It is as if wala ng impeachment complaint na nai-transmit sa kanila. Kasi sa katunayan naman, pagdating ng June 30, matapos ang tanghalian, tatanungin nila, meron bang transmitted na impeachment complaint dito sa Senado? Ang sagot, wala. Meron nakabinbin, pero kung talagang susundin mo yung desisyon ng Korte Suprema na continuing lamang ang Senado dahil merong 12 senador at any time, pero yung 12 senador naman at any time ay hindi po pwede magkaroon ng kahit anong validong desisyon kasi walang quorum. No? And kahit anong resolution na approve nila na 12 lang sa kanila ay hindi magiging valid and binding. No? So yun ang unang-unang tatanungin ng 20th century. Ano ba yan? Yung dalawang resolution ba yan na in-adapt ng, isa siya. No? Isa lang siyang decision, pero dalawa ang inuutos no? O hinihingi sa mababang kapulungan. No? Yung sertifikasyon na walang paglabag sa saligang batas at yung katunayan na handa silang litisin itong impeachment complaint na ito. Kung ako'y nasa Senado pagdating ng 20th Congress, sasabihin ko, walang ganyang resolution, walang ganyang resolution ng dapat ipatupad ng 20th Congress kasi wala namang natatanggap ang 20th Congress na impeachment complaint galing sa Kamara. Nakita niyo yon? Wala talaga silang natanggap kasi ang nakatanggap ng impeachment complaint ay yung 19th Congress. Tapos na nga yun eh. Of course, itong issue kung dapat nga bang ipagpatuloy ng 20th Congress, pwede yan. Kahit sino naman pwede magpunta sa Korte Suprema. Pero gagalaw ba ang Korte Suprema? Well, ang tingin ko, pag nagdesisyon ang Senado na hindi na yan valid and binding sa 20th Congress, yan ay desisyon na ng Senado as an impeachment court at hindi na po pwedeng paghimasukan ng Korte Suprema. Dahil covered na yan doon sa constitutional provision na nagsasabing sole judge ang ating impeachment court sa mga impeachment proceedings. Basta sila ay mag-convert as an impeachment court. Pero ang tanong, paano nga sila mag-convert as an impeachment court kung wala namang impeachment complaint na natanggap sa 20th Congress? So pwede talagang baliwalain. Now, kapag naman binaliwala nila at hindi sila nag-convene as an impeachment court, dyan papasok ang Korte Suprema. At pwede magdesisyon ng Korte Suprema kung yung impeachment complaint ba na tinanggap ng 19th Congress ay balido pa rin sa 20th Congress. In which case, dapat mag-convert sa impeachment court muli ang 20th Congress na Senado. Nakuha niyo yung puntong yon? Sole judge.
paano ka magiging sole judge kapag ikaw ay convert mo ang Senado as an impeachment court? Paano ka naman magiging impeachment court? Doon sa 20th Congress, yung bagong kongreso, wala namang hinaing impeachment complaint ng Kamara de Representante. Hinain nila yan sa 19th Congress. So pwedeng walang gawin ang Senado, parang walang nakabinbin na impeachment complaint, pero madadala yung issue na yan sa Korte Suprema. Dahil wala namang aksyon ang Senado bilang sa impeachment court kung dapat nga bang magpatuloy itong impeachment complaint na sinimulan sa 19th Congress. So, scenario 1, walang gagawin ng Kongreso, ibig sabihin, pwedeng gumalaw ang Korte Suprema invoking Francisco dahil hindi naman exempt yan, hindi yan covered ng exclusive judgment ng Senado kasi hindi sila nag-convert as a constituent, as a impeachment court. Scenario 2, mag-convert sila as an impeachment court. In which case, pag nagdesisyon sila na ibasura o ipagpatuloy, hindi po pwedeng paghimasukan ng Korte Suprema. Ang tanong, yung pagko-convert as an impeachment court, yan ba ay po pwedeng madesisyonan ng Korte Suprema? Sa tingin ko, po pwede. Kasi yung desisyon na mag-convert into an impeachment court ay desisyon lamang ng Senado. Hindi yan desisyon ng impeachment court. Nakuha nyo? Yung desisyon whether or not, okay, isang tabi muna natin ang ating trabaho bilang mambabatas at ngayon naman maging huwes tayo. Yan po ay po pwedeng madesisyonan ng Korte Suprema kasi hindi yan desisyon ng impeachment court. So, 2 beses na po pwedeng makarating sa Korte Suprema yan. Una, kung tama ba na walang aksyong gagawin ang 20th Congress na Senate dahil wala namang bagong hain na impeachment complaint sa kanila. Pangalawa, yung desisyon na mag-convert into a impeachment court po pwedeng ma-question kasi hindi yan desisyon ng impeachment court. Desisyon yan ng Senado na i-convert itself ang kanilang Senado into an impeachment court. Again, no, pagdating sa isyong ito, meron lang tayong president sa Amerika. Pero gaya nga ng sinabi ni Majority Floor Leader Tolentino, mukhang hindi naman angkop sa atin yan. Dahil sa Amerika, nung nagdiretso sila o nagtuloy sila sa impeachment trial ni Clinton, merong mayorya na natira pa sa Senado. At yung mayoryang yon po pwede magdesisyon dahil merong quorum. So majority lang of a quorum ang approval na kinakailangan. No? Pero dito sa Pilipinas, hindi po mangyayari yan. Kasi in the first place, yung naiiwang 12 ay hindi majority. At dahil hindi sila majority, hindi na sila po pwedeng mag-proceed or umakto on any official business. Well, siyempre po, lahat yan aantayin natin ang resulta pagdating ng June 30 kung saan magsisimula na ang 20th Congress. At siyempre, hindi naman po agad-agaran yan. Mag-organize muna ang both houses of Congress. Now, ano ibig sabihin yan? Hindi naman po pwede na palibasa meron na silang Speaker at Senate President, mag-a-approve na sila ng resolution. Bakit? Kasi kinakailangan munang ma-organize ang House. Bakit importante ang organization? Kasi walang matatakal sa plenaryo kung walang Committee on Rules. So kinakailangan ma-constitute muna yung Committee on Rules ng parehong House of Representatives at saka ng Senado nang sa gayon, meron silang ma-schedule sa official business for the day ng both Senate and the House. At hindi lang naman po yan limitado lang sa Constitution ng Committee on Rules. Siyempre, may mga committee rin na nais pag-aralan kung ano may yung hakbang na gagawin. No? So sa Kamara de Representante, kinakailangan ma-convene yung Senate, yung House Committee on Justice. Kasi sila magdedesisyon kung yung impeachment complaint na hinain during the 19th Congress, epektibo pa rin. Or kung kinakailangan ng panibagong impeachment proceedings. Kinakailangan mag-file na naman ng complaint at kinakailangan pagbotohan ng Committee on Justice or at ng plenaryo o di naman kaya yung expedited na meron ng pirma ng sapat na numero ng congressmen. So at least 2 ng committee sa Kamara ang dapat mabuo, yung Committee on Rules at Committee on Justice. Sa Senado, nandyan din po yung Committee on Rules. Kapag walang Committee on Rules, walang mag-a-aproba ng agenda. Okay? In other words, yung motion para i-convene ang Senado as an impeachment court, hindi rin niya ma-aproban sa plenaryo na walang Committee on Rules. At siyempre,
dadaan din yan sa tamang committee, no? Kung anong magiging rekomendasyon sa plenaryo ng isang committee, kung tama ba na magkaroon na ng impeachment, na i-convert ang Senado as an impeachment court, maski walang panibagong impeachment complaint na nahahain. So anong sinasabi ko? Alam ko nahihelo na kayo, no? At talaga medyo mahirap na itong mga diskursong ito. Ang punto de vista ko po ngayon, kahit ano pang sabihin natin sa naging desisyon ng Senado na ibalik sa Kamara de Representante, napakaraming mga issues na dapat maresolba bago mapagpatuloy ang impeachment trial ni VP Sara. At sa tingin ko, dahil panibagong kongreso nga po ito, ang tanging solusyon ay maghain ng bagong impeachment complaint na hindi nila magagawa until sa matapos ang isang taon na paghahain ng kauna-unahang impeachment complaint sa Kamara de Representante, dahil kahit anong impeachment complaint sa loob ng isang taon, reckon from yung unang petition, complaint for impeachment na nahain sa Kamara de Representante, ay pinagbabawal ng saligang batas.